may komento ang isang dating opisyal ng pamahalaan sa mga pinagdadaan ng hamon ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Si MJ Mondihar sa report. Mula sa isang simpleng buhay sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao City sa Mindanao para makahanap ng tahimik na lugar ng pagsasakahan. Yan ang storya ng pamilya ni Pastor Apollo C. Quiboloy, spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na isa sa malalakas na senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Pero ang kanyang gawaing spiritual sa KOJC na may 7 milyong taga-suporta sa buong mundo ay nabalam dahil sa mga hamong kinahaharap ngayon ng butihing pastor. Biktima si Pastor Apollo ng matinding political persecution ng Marcos Jr. administration. Hindi biro para sa isang pangkaraniwang tao ang pinagdadaanan ngayon ng butihing pastor na nasa detention facility. Ayon sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belica, walang pinagkaiba ang sitwasyon ni Pastor Apollo sa maraming Pilipino ngayon na sumisigaw ng hustisya. Nakita natin inabuso sa buhay at sa pagkatao ni Pastor Quiboloy, inirefile, binuksan ulit ang kasong patay na at dinismiss na. Pinasok ang isang religious compound na nang walang tamang warrant, walang tamang search warrant. Ani Belica, malinaw na politika dahil kilala si Pastor Apollo na malapit kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kilala rin ito na supporter ni Vice President Sara Duterte na gustong ipa-impeach naman sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Bago ang lahat ng panggigipit, magkasabay sina PRRD at Pastor ACQ sa isang television program kung saan hayagang binatikos ng dating Pangulo ng bansa ang mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon. Na kung kaya nga gawin sa isang taong kilala, makapangyarihan, or kinikilala, di lalong kaya sa atin gawin yan kahit na sino sa atin na walang kakayanan magsalita, lumabas sa media, gumastos, paano pa. Ipinunto naman ng dating opisyal na marami sa mga nakukulong ngayon ay inosente at biktima lamang ng inustisya. Mayorya ay umaasa sa tulong mula sa Public Attorney's Office o PAO na tambak rin ang hinahawakang kaso sa buong bansa. Ani Belica, naway sumalamin ang masa sa pinagdadaanan ngayon ni Pastor Apollo na walang ginawa kundi maghayag ng katotohanan sa kasalukuyang estado ng bansa sa kamay ni Marcos Jr. na mula sa rurok ng paglilingkod ay kinulong, pinagkaitan ng kalayaan at biktima pa na matinding paninira. Subalit na natiling matatag at mag-aalay ng buhay para pumasok sa pamahalaan upang patunayan na posible pa rin ang hindi maging korap sa Senado. Yang nangyayari kay Pastor ngayon, pwede mong mangyari sa ating lahat yan. Simpleng tao lang yan ministro lang yan na lumaki ng lumaki ang ministro dahil sa pagpapala ng Diyos. Paano tayo? Paano yung milyon-milyong Pilipino na wala namang kakayanan ni pagtanggol ang kanilang sarili, wala silang SMNI kagaya nito, wala silang followers, wala silang political clout and influence. Pero kinagalitan lang ng pamahalaan dahil kinokontra ang mga maling, sa palagay niya ay maling ginagawa ng pamahalaan. Kalayaan po natin yan Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.